Hi mga ka-Ilongga Girl, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye. At syempre, dahil bumalik na itong si Venus, kung kaya't kailangan ng umalis si Tata doon sa mansion at binigyan nito ni Francis ng bayad worth 5 million pesos. At ayun na nga, syempre, natuwa din si Tata kasi kahit pa paano mayroon siyang pera. Pagdating sa bahay nila, talagang pinoproblema pa din nila yung araw-araw na gastusin at syempre kailangan ni Tata na maghanap ng trabaho, pero bago yun binigyan ni Tata yung cheque sa kanyang nanay worth 5 million pesos, kung kaya't sobrang lanlaki ang mata ng kapatid nito at napansin ng bunso nilang si Maymay na yung perma ni Sir Francis parang nagdumihan o kumalat, kung kaya't kailangang papalitan ni Tata kay Francis yung cheque na binigay nito sa kanya. Sinubukan ni Tata mag-apply doon sa Brohildang kalaban sa negosyo nila Francis, pero ininsulto pa itong si Tata na kasi gawin daw ni Tata na laruan yung pagluluto sa kusina nila. At eh na nga, inilamukos ito ang resume ni Tata at sabay insulto sa kanya, pero syempre binaliwala lang yun ni Tata at sabay alis doon sa lugar na yun. At sa bahay naman nila Venice, kung saan biglang nagulat sila nang may pumasok sa bakuran nila na mga lalaking may mga baril, at galit ito dahil sinisingil pala yung mami ni Venice ng kanyang utang sa sugal, natalo ata sa sugal kasi isa itong loan shark at kailangan niyang bayaran yung 250 million na inutang nito sa tao, kung kaya binantaan sila nito na kung hindi daw sila magbabayad, uunahin daw na papatayin ang dalawang anak nito. Kung kaya pinagsabihan ng kanyang mami, itong si Venice, na umayos daw ito at ayusin daw yung relasyon sa kay Francis kasi si Francis lang daw yung susi ng lahat para maging maayos ang kanilang buhay. Doon sa restaurant kung saan nagset ng dinner date itong si Venice para bumawi sa kay Francis, napag-usapan nila na na-miss nila yung ganitong sit up nila, at ganoon din si Venice na gaunwari itong na-miss niya si Francis, pero maya konti na-misses itong daddy ni Francis na kailangan kausapin silang dalawa, kung kaya't umalis sila doon sa restaurant. Doon naman sa lugar kung saan nandun yung unang asawa ni Venice, pumunta yung ninong niya doon at sinabi nito na yung abogado daw na dapat mag-anal ang kasal nila ay nakulong, kung kaya't hindi daw natuloy yung annulment, kung kaya't legal pa rin yung kasal nila ni Venice. At may binabalak itong lalaki na kailangan niya sabihin kay Venice ang totoo na talagang siya ang legal na husband nito. At pagdating nila sa mansion, kinausap si Venice ng mami at daddy ni Francis at sinabi nito na first time niyang humiling kay Venice ng isang bagay at walang iba kundi yung lutuin daw ulit ni Venice yung niluto niyang nasa buko. Nung sinerve daw kasi nito, gustong gusto daw ito ng mga kasama nito at lalo na yung mga kasusyo niya sa negosyo, kung kahit gusto nilang isama daw ito sa menu yung batchoy na sa buko, kung kahit nalaki ang mata ni Venice kasi siyempre unang-una wala siyang kaalam-alam doon sa mga sinasabi ng daddy ni Francis kasi hindi naman talaga siya ang nagluto noon kundi si Tata, at nagkunwari lang nito na oo daw gagawin niya pero baka daw iba yung lasa. At sinabi ng mami ni Francis na paano magiging magkaiba ang lasa, recipe pa daw yun ng lola niya. Pati itong si Francis nagkunwari din na bakit daw bigla-bigla daw mag-add ng recipe sa kanilang menu, baka man nibago daw yung mga tao. Pero galit yung daddy nito at sinabi nitong kinu-question ba daw ang desisyon niya. At yun na nga, wala silang magagawa dahil yun ang desisyon ng daddy niya. Ito namang si
Tata pumunta doon sa bahay ni Venice at kinausap siya nito at sinabi nito ang tungkol doon sa cheque, pero galit si Venice kasi baka daw rason lang niya ni Tata para makita yung kanyang husband. Pero sinabi ni Tata na kung ayaw ni Venice tulungan siya, siya na mismo ang kukonta kay Francis para mapalitan ng cheque. At ayun na nga, nagsabunutan silang dalawa hanggang nahulog itong si Venice sa hagdan at sobrang nagulat din itong si Tata. And thank you so much for watching, guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye!